Hello Kathleen fans! Ito na nga ha. May nag-post kasi dito mga kasombrero na nagbigay si Ma'am Catherine ng varsity jacket. Kasi kung naalala nyo, pumunta si Ma'am Catherine sa bench store mga kasombreros na kung saan na yan, nabili nga siya mga kasombreros ng kanyang mga siguro apparels na gusto niyang bilhin mga kasombreros. So, and then ito, parang yung kulay green yung kay Ma'am Catherine mga kasombreros, tapos yung kay Pops Alden naman ay hindi ito brown dark green siya mga kasombreros. Kung tututukan mo yung camera, kasi nung nakaraan nga mga kasombreros ay parang yung mga close up na ng jacket nito ni Pops Alden, ako rin nalin lang na akala ko kulay brown or kulay black. Ano pala siya, dark green mga kasombreros, na kung alam natin ay ang paboritong kulay ni Ma'am Catherine ay green mga kasombreros. So kay Ma'am Catherine ay green talaga. Yung si Catherine na nagbigay ng varsity jacket ni Alden. So you know, talagang ito mga kasombreros ay 50-50 ako dito. Pero yan, talagang umaasa tayo na si Ma'am Catherine niya ang nagbigay ng jacket na ito, na kung saan ay binili niya para kay soon to be Mr. Fulkerson mga kasombreros. So kasi ito yung nung na-notice mga kasombreros or napansin ng isang Catherine fan mga kasombreros, no? So yun po, no, hoping and praying talaga nasa kanya galing. And then ito, so ito na nga si Joros mga kasi Sir Johnny Beriani andito rin. Si Sir Joros, parang palipat-lipat sila ng ng shoot or ng kasi nung nakaraan sa Switzerland siya, 'di ba? Kaya hindi siya naka-attend ng Guillermo Mendoza awarding. Tapos ngayon naman ay nasa Dubai siya mga kasombreros. Parang bakasyon. Eh 'di ba recently nga kulit ito ni Sir Joros mga kasombreros, kahit saan talaga dalhin nito ay kakulitan. So but I salute his faith, no, kasi Kristiyano ito si Sir Joros. Nagsishare din siya ng gospel, nakita ko sa ibang mga TikTok at saka mga videos niya mga kasombreros na nagsishare po siya ng gospel. And nagtapos ito ng sa theology mga kasombreros sa isang Christian school, no. So yun nga, no, ang dito is si Ma'am Catherine, di ba, best friend sila ni Sir Joros. Tapos recently ay parang may nag-post na nasa Dubai nga si Ma'am Catherine mga kasombreros, pero yung shoot niya kahapon sa KFC or yung pictures niya na-upload niya mga kasombreros sa Instagram niya ay pre-shoot po yun mga kasombreros. Sabi ni Kasombrerong May ay dati pa yan na sinut mga kasombreros. So I agree, kasi yung isang niya doon is nasa PGT pa siya, no? Yung isang pagkagat niya na nasa PGT pa siya, yung isang burger na kinagat niya. So pero ayun po mga kasombreros, ako rin ay wala pang gaanong ebidensya kung talagang nasa Dubai nga si Ma'am Catherine mga kasombreros. And kasi napagkokonik ko ito kasi nga si Sir Alden, di ba, dumaan ng Dubai. So dun siya parang yung kanilang flight ay connected flight mga kasombreros from London to Dubai, Abu Dhabi mga kasombreros, tapos Pilipinas. So yun mga kasombreros yung kanyang yung kanilang ruta. So pero wala kasi tayong ebidensya, no, kahit mga pictures lang sana ay ako ay makapag-assure mga kasombreros, pero sa ngayon ay wala muna mga kasombreros, no. Kasi nga tayo po ay walang mga ebidensya pa, pero hoping and praying na magkakaroon mga kasombreros, no. Pero yun nga, no, hoping and praying po tayo mga kasombreros. And then ito hindi mo na ito kay Sir Johnny Brian. Sige, ito muna mga kasombreros, yung sa ang lalim nito na pinost ng isang Catherine or ng Alden na trendsetter mga kasombreros. Sabi niya, some dimples steal hearts, others shatter them. That Eduardo is something hard to forget. Nasa pulang araw nga mga kasombreros. Tapos may picture, no, hashtag Alden Dimples Day, tapos hashtag Alden Richards. So ito yung isa sa mga eksena sa pulang araw mga kasombreros. Sa Sir Alden, umiiyak siya, tapos dimple niya nakalabas sa kaliwa. Hindi ko minsan dalawang dimples niya, kanan at kaliwa. Kasi minsan sa kanan nakita ko, tapos pag nasa kaliwa meron din. So dalawa yung dimples niya. So parang dalawa, no, yung dimples niya mga kasombreros. Kasi minsan sa kanan, minsan sa kaliwa nakita ko. So ako nalilito tuloy ako mga kasombreros.
Pero yun po, no, ang mahalaga ay may dimples talaga si Sir Alden. So yun po ng lalim kasi ang Pulang Araw ay pinakaunang Pilipinong teleserye na in-archive ng NASA mga kasembreros or National Aeronautics and Space Administration nga, no. Ang galing, no, ang lupit ng kung naisip ko paano kaya napili nila ganito, ano yung kanang criteria, no, na pagkapili ng Pulang Araw na dalhin sa kalawakan mga kasembreros, yung i-archive siya doon mga kasembreros. And then ito, si Sir Johnny Beriani, parang downhearted siya kasi nga dun sa issue nga nagkita si Ma'am Catherine at si Mayor Mark Alcala sa airport or sa Australia nga. Tapos nag-play kasi yung Palagi, tapos naalala na naman niya yung yung pinagsiship niya na Kathleen nga, lubog na. Pero ako mga kasembreros, team Panatag ako kasi yung mga interviews dati ni Sir Alden na gusto nang ipakilala si Catherine kay Lolo Danny niya na namatay na nga mga kasembreros, no. Yung mga meetups, yung isa lang sila ng interior designer na sina Ken nga ng Ken Creative Designs, isa lang sila ng coach, nasa gym coach mga kasembreros, yung sweetness nila during sa Hello Love Again promo at saka sa Hello Love Again mga kasembreros. So hindi mawawala yon, and pareho silang single ngayon. Hello. Diba? So parang nasa waiting season talaga sila mga kasembreros. So kung kaya ako ay kahit na namang kapag hindi sila umamin at walang may nag-voice out mga kasembreros sa team ni Alden or sa team ni Ma'am Catherine ay team Panatag po ako mga kasembreros, no. Kahit na lumubog pa ang barko at saka lumubog pa ang mga shipping ng ibang mga fandoms or ng ibang mga Catheriniatics mga kasembreros. Ang kulit kasi ni Sir Johnny dito. Parang yung effect niya, parang umiiyak na siya na nag-breakdown mga kasembreros. So Sir Johnny, relax lang, kalma lang mga. Grabe ang kulit ni Sir Johnny Beriani. So siya kasi pinlay kasi yung Palagi nga na theme song ng Kathleen mga kasembreros, tapos bigla niya naalala na sobrang nalungkot siya mga kasembreros. Huwag ka naman lungkot Sir Johnny, no, team Panatag tayo. And then ito, kasi naintindihan ko Sir Johnny kasi hindi siya tutok sa updates nakagaya sa atin na araw-araw nakatutok tayo sa ganap ng Kathleen. So kung kaya hindi niya na-focus, hindi siya ganong tutok mga kasembreros kagaya natin. So tayo po ay team Panatag. And then ito, si Sir Malcolm na isang British national nga po na ay hangang-hanga, no, kay Sir Alden at saka sa Kathleen at saka sa Hello Love Again at saka kay Direk Cathy mga kasembreros. So nag-post siya, no, sabi niya dito sa kanyang picture at saka sa kanyang photo uploaded mga kasembreros. Sabi niya, thanks so much to Sir Errol Lim Isip for the photo op at the London Barrio Fiesta hashtag niya mga kasembreros, no. Sa Hounslow East mga kasembreros, sorry. Got to chat to kay Sir Alden Richards about my favorite movie Hello Love Again, and also got to meet River Cruz again. So grabe, no, ang grabing fandom. Grabe ang pagiging fanatic ni Sir Malcolm mga kasembreros, Malcolm Conlan. Kasi nga paborito niya talaga ang Hello Love Again. So had so much fun today. Maraming salamat Juliver, tapos Alden Richards, tapos River Cruz. Grabe fanatic ito si Sir Malcolm, no. Talagang yung pagiging fandom ay walang pinipiling edad mga kasembreros at nationality. Basta it gives you happiness and it gives you relief mga kasembreros, I go. And then ito, sobrang cute ng ginawa ni Maymay dito, no, na isang Kathleen admin. Solid na solid din ito. Yung pinagtabi niya yung paghiga moment ni na Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden mga kasembreros, at saka may mga lumilipad na hearts. So sobrang cute nito ni Ma'am Maymay din, no, at saka sobrang lupit din niya kasi she never gives up sa Kathleen talaga. Na solid din ito mga kasembreros. Keep fighting, sabi niya. Nabubulol pa ako. So be with you, someone like you, no, sabi niya Ma'am Maymay 01403. So shout out po at maraming salamat po sa pag-compile. And then last item natin, ito nag-Instagram story, no, si Sir Alden, bike ito mga kasembreros na parang art siya mga kasembreros na bisikleta
no, talaga nahilig na siya. Kasi ang lalim, no, kasi during his interview, sabi niya, it's not just biking or cycling. Para sa kanya, yun yung kanyang takbuhan or stress reliever, mga kasembreros. Parang therapy, ayun, therapy, yun ang pagka-mention niya sa 24 oras. So ang cute ng kanyang bike na may maliit na parang puppy sa taas, mga kasembreros, na may helmet din. Sobrang cute, no? So yun nga, mga kasembreros. So yun na talagang therapy ni Sir Alden na magbike, mga kasembreros. Alright, so lang po sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And again, today is June 11, 2025. Friday na po, last day of the week, last day of the sa mga trabahante at saka nagtatrabaho sa gobyerno. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title natin, Kaalaman, Kayamanan. Proverbs 8:12-21. I, wisdom, dwell with prudence and find out knowledge and discretion. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way. And the perverse mouth I hate. Counsel is mine, still wisdom speaking, and sound wisdom I am understanding. I have strength. By me, kings reign and rulers decree justice. By me, princes rule and nobles, all the judges of the earth. I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Riches and honor are with me, enduring riches and righteousness. My fruit is better than gold, yes, fine or than fine gold, and my revenue than choice silver. I traverse the way of the righteous in the midst of the paths of justice, that I may cause those who love me to inherit wealth, that I may fill their treasures. And ang Proverbs 8:12-21, mga kasembreros, no? And the entire proverb na libro, mga kasembreros, speaks about the value of wisdom, so which brings riches, honor, and guidance to those who seek it faithfully. So sa verses lang na ito na na-mention nga natin, yung chapter 8:12-21, yung emphasis dito, mga kasembreros, ay yung dala, no, ng kaalaman, ng karunungan, mga kasembreros, sa isang tao. So yung na-mention dito nga is riches, honor, and guidance sa mga naghahanap, sa wisdom, mga kasembreros. So nagre-remind sa atin ito ng timeless na katotohanan, no? Talagang ibig sabihin ng timeless, mga kasembreros, sa noon, ngayon at magpakailanman ay mahalaga, mga kasembreros, ang wisdom. So priceless siya. Hindi siya, kasi ang kunwari, yung literal na kaperahan, mawawala yan, mga kasembreros. Pero ang wisdom po, hanggat meron kang wisdom, makakapag-produce ka pa rin ng pera, makakapag-produce ka pa rin ng wealth, mga kasembreros, no, na blessing ng Panginoon. While riches can come and go, wisdom is a lasting treasure that brings honor, righteousness, and guidance. So yun yung na-mention ko, mga kasembreros. So isipin na natin na yung ating mga kayamanan ay hindi yan lasting. So pag nilagay mo dito yung pera mo sa gantong bangko, for example, or sa gantong area, although may mga may mga bangko na, no, madadala mo rin siya, mga kasembreros, pero parang dala-dala mo kasi no, kapag may wisdom ka, kasi nga dala-dala natin yung ating mind, yung ating brain, mga kasembreros. Think about so yun, no, kailangang pahalagahan natin, mga kasembreros. And yung tao kasi ngayon, parang hindi na nila gusto ng karunungan masyado. They are more into entertainment, yung mga mabenta na mga videos, mga reels, mga TikTok, mga kasembreros. Hindi na sila gaanong sa kaalaman. So ang gusto nila yung mga sayaw-sayaw, kanta-kanta, no, wala nang masama doon, pero yun lang talaga yung observation at dala ng mundo. Majority, mga kasembreros, they are more into entertainment, they are more into leisure, yung nakatutuwa sila kahit na hindi sila gaanong nakaka-gain ng wisdom or karunungan, mga kasembreros. When we prioritize seeking wisdom, we not only make better decisions for ourselves, but also cultivate virtues like honor and righteousness. So tama yun, mga kasembreros, hindi lamang tayo nakakapag-develop ng mga mas magandang desisyon, mas tamang desisyon kapag may wisdom tayo, mga kasembreros, but more than that ay yung virtues
na nade-develop sa atin, like yung honor, yung karangalan mga kasembreros, and yung righteousness. Kasi nga kapag may wisdom tayo ay alam natin kung ano ang tama, at saka mas may discernment tayo mga kasos. We have proper and appropriate understanding and knowing what is good and evil, and choose what is right over bad mga kasembreros. Wisdom allows us to see beyond the surface and make choices that align with our values and principles. So kung paano nagsiserve ito as a beacon mga kasembreros, or example or torch mga kasembreros na nag-guide sa atin sa lahat ng seasons ng ating buhay. Sinasabi natin na life's twists and turns mga kasembreros, at mas malinaw kapag meron tayong mas malinaw yung direksyon na ating tatahakin at dadaanan at gagawing mga desisyon at plano kapag meron po tayong wisdom as a whole. So ask yourself, in your pursuit of success and wealth, are you also nurturing your wisdom? So nurture ba natin yung ating wisdom mga customers, apart from we are working, we are teaching, we are doing house chores, we are into this place and that place, and so on. So Proverbs 8:12 to 21 mga kasembreros ay nagpe-present sa atin ng compelling dialogue, no, where wisdom personified speaks directly to the reader, emphasizing the intrinsic value, power, and benefits of wisdom. So pinipersonify siya. Sabi nga niya dito na parang nagsasalita siya mga kasembreros, na sabi niya, wisdom dual with prudence, no, may kaalaman mga kasembreros, kasembreros, and sagacity. And yung sinasabi pa niya dito na the fear of the Lord is to hate evil. So yun, kapag may takot tayo sa Diyos ay natatakot rin tayong, or kinamumuhian natin, no, galit na galit tayo sa masama mga kasembreros, galitin tayo sa pride, galitin tayo sa pagiging arrogante, no, galit tayo sa mga sinungaling, no, kasinungalingan mga kasembreros, sabi niya dito. And inaako, and which is true mga kasembreros, sabi niya, counsel is mine, no, akin ang counsel. Yung yung advice, yung turo na tama mga kasembreros, and sound wisdom and understanding. And sabi pa niya dito, I have strength. And sabi nga, grabe, no, kasi ang isang hari, ang isang leader, ang isang kunwari sa barangay, mayor, congressman, senador for example, or presidente, lalong-lalo na kapag walang wisdom ay hindi niya malilid ng tama mga kasembreros ang isang bansa, or yung kanyang jurisdiction, or kanyang nasasakupan mga kasembreros. So kanya sabi niya dito, no, by me kings reign, no, mga hari ay nakakapag-lead at naghahari mga kasembreros, and rulers decree justice. So yung mga rulers na yung taga-rule mga kasembreros, o taga-pangasiwa. By me princes rule and nobles, all the judges of the, grabe, no, kasi ang tao, tama yun mga kasembreros, kahit sa tahanan lang natin, kapag ang tatay ay walang gaanong alam sa house responsibilities, or sa pagiging tatay, or sa pagiging asawa, or kung ano nga ba yung tama. Kasi ang iniisip lang ng mga mag-asawa ngayon, basta makapag-provide ka lang ng pera, okay na. Basta makapag-sustento ka lang ng pera, okay na. So hindi po tama yun, at saka hindi yun sapat mga kasembreros. Well, that's just one aspect ng ating buhay. Bilang tatay, bilang nanay, bilang magulang mga kasembreros. Kasi ang bata, hindi lang naman pera ang kailangan. Di ba, meron tayong financial, that's one. Meron tayong spiritual, that's another one. Yung spiritual talaga yung pinakamataas mga kasi, ito yung pagtuturo natin ng Biblia, ng salita ng Panginoon. Mental, okay? Okay ba yung capable ka ba na mag-lead, no, mentally? Physically, no, okay ba ang ating katawan na makakapagtrabaho? Socially, no, paano mo tuturuan ang anak mo para makipaghalubilo sa tao? And then how they treat other people, especially their parents, their siblings, their so on mga kasembreros. So that's just one aspect mga kasembreros, and ang pinakamataas nga sa lahat na aspect is yung spiritual. So kung financial lang yung ating pinoprovide bilang magulang, ay may kulang po yan mga kasembreros, kasi marami ang maraming pera nga, pero wala namang spiritual, kung kaya naghihiwalay rin, no, kasi ang magulang, ang magjowa ay hindi nakasentro, at hindi
ang mundo nila ay umiikot lang sa kanilang dalawa, hindi doon sa hindi sa Panginoon, mga kasembreros, and God is not the center of their lives. Kung kaya pansin natin yung maraming temporary yung relationships, mga kasembreros, kasi nga kung pa yung kanilang nakadepende lang yung kanilang pagsasama sa pag-ibig, sa sex for example, no, sorry po sa term, sa sexual immorality, kasi ano lang ganyan, tapos after na naman parang fleeting ba, na trial and error ang kanilang relasyon, mga kasembreros. So kasi nga hindi nila alam yung responsibility that lies beyond, mga kasembreros. So yung application natin, kailangan yakapin natin yung power ng wisdom, mga kasembreros, sa ating buhay. Hayaan nating maging guiding light sa ating buhay, mga kasembreros, ang wisdom sa journey ng ating buhay, na kung pa ang mundo ngayon ay nagiging modern, nagiging advanced ang technology. So we have to seek wisdom with fervor and embrace discernment in our every decision, mga kasembreros. Just like we strive for success sa ating career at saka sa ating kaligayahan sa ating pamilya at sa buhay as a whole, mga kasembreros. Parang compass ba sa isang barko, no? Parang compass na nag-guide sa atin patungo naman sa righteousness at saka hustisya. And of course, no, sa ating buhay, na yung may integridad ba, merong morality, mga kasembreros, mataas yung ating moral standard. Kung kaya nga nag-set ang Diyos, narinig ko sa isang pastor na tama naman, na ang Diyos nag-set ng gender, pero nag-tinwist ng mundo, nag-set ng standard sa marriage, sa kasal, nag-tinitwist ulit ang mundo ng tao, mga kasembreros, no, ng mga ng espiritu ng kaaway, mga kasembreros. Nag-set siya ng ganito dapat ang gawin ng magjowa, pero tinitwist ng mundo. Ito dapat ang gawin sa pera, o tinitwist ng mundo. O mga anak, ito dapat ang gawin sa magulang, tinitwist ng mundo. So kapag hindi natin sila tinuruan ng salita ng Diyos, twisted, no, ang ating mundo, mga kasembreros, especially yung ating pamilya, no, na yung mga magulang, yung mga anak hindi na nagmamahal sa magulang, yung mga magulang ay yung pagtanda na magulang, hinahayaan na sila, hindi na sila gaano maasikaso because they're too busy, kasi nga hindi natamnan ng salita ng Panginoon na punong-puno ng pag-ibig, rooted in love, mga kasembreros. Alright, so let's seek wisdom talaga, no? That is it, no? For the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom na nagmumula sa Panginoon. In Jesus' name we pray, the source of wisdom. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.